Isang driver ng bus sa light shop, habang naghahanda para sa huling biyahe ng araw, napansin ang kakaibang tunog mula sa makina sa likod ng bus, kaya tinawagan niya ang kumpanya ng bus at nagulat, parang maisira ang bus. Baka preno o brake lining. Pwede ko bang dalhin ito sa malapit na repair shop? Pero sinabi ng manager na kung hindi dadalhin ang bus sa garahe para i-check, siya pa ang magbabayad ng lahat ng gastusin. Kaya nagdesisyon ang driver na ituloy ang huling biyahe at dalhin ito sa garahe ng kumpanya pagkatapos dahil ayaw niyang gumastos mula sa sariling bulsa para sa pagpapanatili ng bus. Maya-maya, maraming pasahero ang sumakay habang umuulan ng malakas sa labas. Kabilang sa mga pasahero ay isang lola at apo. Inihatid lang ng lola ang batang lalaki sa bus at hiniling sa driver, pakikalagaan mo ang bata. Pagkatapos, bumaba ang lola. Samantala, ang radyo sa bus ay nag-aanunsyo ng bagyo na paparating na magdudulot ng malakas na ulan, hangin at kidlat sa maraming lugar. Sa isang bus stop, si Hanmin, isang empleyado, ay naghihintay ng bus at nag-text sa kanyang kasintahan, "Huwag mo akong hintayin sa bus stop, umuulan ng malakas. Uuwi na ako, mahal kita." Nabasa ng kanyang kasintahan, si Jijong, ang mensahe. Pero malungkot ang mukha niya dahil kamakailan ay kinausap siya ng ina ni Hanmin at hiniling na wag na makipagkita sa anak niya dahil hindi raw kaya ng anak niya ang isang babaeng may kapansanan sa pandinig. Maya-maya, dumating ang bus pero lumampas ito sa tamang hintuan dahil hindi na maayos ang preno. Sumakay si Hanmin at halos lahat ng pasahero ay bumaba na. Si Jiong, isang estudyante na naghihintay sa susunod na hintuan, nabasa ang paa ng tubig mula sa bus pero sumakay pa rin sa huling biyahe. Nagsimulang mawala ng tiwala ang driver sa preno ng bus at sinabi sa sarili na kailangan na nitong maayos kaagad. Pagkatapos, nilagyan niya ng sign na hindi na tumatanggap ng pasahero at tinuloy ang biyahe. Samantala, may isang magkasintahang nag-aaway habang naglalakad sa kalsada. Kakakita lang nila ng isang bahay na upahan para tirahan ng magkasama. Gustong-gusto ni Sunhee ang apartment, pero hindi ito gusto ni Won dahil masyadong maraming tao sa lugar. Sinabi ni Sunhee, "Bakit ayaw mo ng bahay dahil maraming tao? Dahil ba wala kang ilay dito kaya gusto mo akong lapitan? Mga kriminal ba tayo para matakot ka? Hanggang kailan mo itatago ang relasyon natin? Ano ang mali sa dalawang babaeng nagmamahalan?" Pero natakot si Won na pag-usapan ng iba ang relasyon nila, kailangan nating magpaliwanag palagi tungkol sa relasyon natin. Mas mahirap ito para sa'yo dahil malaki ang agwat ng edad natin. Para kang anak ko sa itsura. Sumigaw si Sunhee, "Umalis ka na. Ayokong makasama ka." Itinapon niya ang pulang sapatos sa kalsada, kaya napilitan ang driver na itigil ang bus. Sumakay si Sunhee sa bus, at si Won, na kinuha ang sapatos, sumakay din at umupo sa likod ng kasintahan. May isang ina at anak na estudyante rin na kumakaway sa bus, pero sininyasan ng driver na hindi na tumatanggap ng pasahero. Pero determinado ang mag-inang ito na habulin ang bus dahil ito na ang huling biyahe, kaya napilitan ang driver na itigil ang bus. Tinanong ng estudyanteng si Handu, "Bakit hindi ka tumigil?" "Mahina ang paa ng nanay ko." Tuloy ang biyahe ng bus na may 7 pasahero. Maya-maya, umakyat ang bus sa isang tulay, pero sa gitna ng tulay, biglang sumabog ang gulong sa harap at nawala ang gulong pagkatapos. Paralisado rin ang preno ng bus. Isang truck mula sa likod ang bumangga sa bus, dahilan para tumaob ito sa kalsada, sumabit sa gilid ng tulay, at tuluyang nahulog sa ilog sa ibaba. Samantala, si Jidong, ang kasintahan ni Hanmin, naglalakad mag-isa at nag-text, "Miss na kita," pero nakita niyang nahulog ang isang bus sa ilog. Tinawagan niya si Hanmin pero walang sumagot kundi ringing lang. Tinawagan niya ang rescue, pero dahil pipi siya mula pagkabata, hindi niya maipaliwanag ang aksidente. Nagmadali siyang tumakbo, natatakot na baka nasa bus ang kasintahan. Sa ilalim ng tubig, gumagana pa ang cellphone ni Hanmin at natanggap ang text ni Jidong. Maya-maya, dinala ng pulisya at rescue ang mga biktima sa ospital para emergency. Todo ang pagsisikap ng rescue team para buhayin ang mga biktima. 5 doktor ang nagtulungan para iligtas ang mga nalunod ng matagal. Si Jeonji, isang nurse, habang abala, nilapitan ng isang matandang lalaki, "Masakit ang dibdib ko, tulungan mo ako." Pero dahil busy, sinabi ni Jeonji na maghintay muna sa gilid, kaya sumunod ang matanda. Ang magkasintahang parehong babae ay dinala rin sa ospital. Yakap-yakap ni Won ang kasintahan. Dumating si Jidong sa emergency room, pero hindi niya makita si Hanmin. Nagtipon ang mga kamag-anak ng mga biktima sa labas ng operating room, puno ng kaba at pag-aalala. Maya-maya, isang bangkay ang inilabas, at tinawag ng doktor ang kamag-anak ng biktima, na namatay na ang asawa ng driver ng bus. Dahan-dahang umalis ang asawa para asikasuhin ang libing. Pagkatapos, inilabas si Jiong, na kumatos, at sinundan siya ng mga magulang sa kwarto. Lumala ang tensyon sa mga natitirang kamag-anak. Isang lalaki, kakalibing lang ng asawa, bumalik para maghintay ng balita tungkol kay Hanju.
Inilabas si Hanju, buhay pa, kaya sinundan siya ng ama. Sunod ay si Sunhee, ang babaeng bakla, inilabas at sinamahan ng mga magulang sa kwarto. Isang mag-asawa na lang ang natira, hindi na mapigilan ang luha. Inilabas ang isa pang bangkay, pero sa kabutihang palad, hindi iyon kamag-anak nila, kundi si Won, ang kasintahan ni Sunhee. Lumapit ang isang pulis sa mag-asawa, kayo ba ang kamag-anak ni Kim Han-min? Nakuha namin ang cellphone niya sa bus. Yumakap ang ina sa cellphone at bumulong, huwag kang mamatay, Han-min, kailangan kang mabuhay para sa amin. Nakaupo sa labas si Ji-jong at tinawagan ang kasintahan, pero pinatay ng ina ni Han-min ang tawag at nag-text, patay na si Han-min dahil sayo. Nabasa ni Ji-jong ang mensahe at gumuho ang mundo niya. Maya-maya, inilabas si Han-min, buhay pa, at dinala sa Naghintay ang mag-asawa sa labas, umaasang mabubuhay ang anak. Sinisi ng ama ang asawa, bakit mo sinabihan ng ganon si Ji-jong? Mag-aalala iyon. Tawagan mo ulit. Sabi ng ina, pipi ang babae, kaya nga ayoko sa kanila. Kinuha ng ama ang cellphone at nabasa ang text ni Ji-jong, pupuntahan kita kung nasaan ka. Noon, gumagawa na si Ji-jong ng isang hindi maingat na desisyon para sundan ang kasintahan. Nang mag-text ang ama na buhay pa si Han-min, nabasa ito ni Ji-jong, pero huli na ang lahat. Kinabukasan, sinuri ng doktor ang lagay ni Sunhee, pero walang improvement, kaya sinabi, ginawa na natin ang lahat. Obserbahan natin kung gaano katagal mapapanatili ang buhay niya. Ininform ng head nurse na naghihintay ang pamilya, kaya lumabas ang doktor at sinabi sa mga kamag-anak, ginawa na natin ang lahat. Depende na sa kalooban ng pasyente kung makakalampas sila. Umiyak ng todo ang ina ni Han-min dahil iniwan ng doktor ang buhay ng anak sa kalooban nito habang comatose pa rin. Pagkatapos, pumasok si Nurse Jeonji sa banyo. Habang nakaupo, may kumatok at nagtanong, sabi ng doktor, depende sa kalooban ng pasyente kung magigising. Paano iyon nangyayari? Paano makakahanap ng lakas ang isang comatose? Sumagot si Jeonji, curious din ako dyan. Na-aksidente ako noon, natagpuan akong comatose. Ganon din ang sinabi ng doktor sa nanay ko, na ang kalooban ko ang susi. Nalungkot ang nanay ko kasi hindi niya naintindihan. Pero nagising ako makalipas ang ilang oras. Hindi ko alam kung ano ang nagpagising sa akin. Pasensya, kahit nurse ako, wala akong sagot kung paano magkakaroon ng kalooban ang comatose o saan nila ito makikita. Maghintay lang tayo at gawin ang lahat ng kaya natin. Biglang umuga ang pinto at kumutitap ang ilaw. Sumigaw ang babae sa labas, gawin ninyo ang lahat para mailigtas ang babaeng yun. Bigla, lumitaw ang babae sa itaas, mukhang galit. Maya-maya, normal na ulit ang ilaw at kumatok ang janitress, kaya lumabas si Jeonji. Habang nakaduty si Jeonji sa may lalaking panay ang ikot doon. Sabi ni Jeonji, bawal ang kamag-anak dito. Tinanong ng lalaki, saan ang morgue? May pasyenteng nagka-aberya dahil natanggal ang breathing tube, kaya nagmadali ang mga nurse. Pagbalik ni Jeonji, wala na ang lalaki. Biglang lumitaw ang lalaki sa isang tindahan ng ilaw, tinignan ang paligid, pero walang nahanap na tamang ilaw, kaya tiningnan ang may-ari at lumabas. Ang tindahan ng ilaw sa light shop ay isang espesyal na lugar, pinamamahalaan ni Wonjong, at hindi ito nagsasara kailanman. Sa ordinaryong mga customer na pumapasok, nagbebenta si Wonjong ng mga ilaw ayon sa gusto nila, pero sa mga espesyal na customer, tulad ng babaeng may pulang sapatos, iba ang layunin ng pagpunta hindi para bumili ng ilaw, kundi para sa ibang dahilan. Nang sabihin ni Wonjong na bawal hawakan ang mga gamit, umalis ang babae. Si Nurse Jeonji, habang nagmamaneho patungong ospital, nakakita ng maraming nakadamit pamilibid at isang matandang babae na nakaupo sa tabi ng lalaking nakaitim na suit, pero siya lang pala talaga, may bandang panglibing. Nang batiin ni Jeonji ang matanda, tinanong nito, nakikita mo ba ako? Patay ka na ba? Sumagot si Jeonji, muntik lang akong mamatay noon. Ano po ang ginagawa ninyo rito? Sabi ng matanda, hindi niya kinaya ang iyak ng pamilya para sa kanya, kaya napadpad siya roon. Oras na para umalis ako, pero lahat sila umiiyak, dagdag niya. Tinanong ni Jeonji ang tungkol sa lalaking katabi nito kanina, at ipinagmalaki ng matanda na apo niya ito. Nang purihin ni Jeonji ang kagwapuhan ng apo, nagmalaki ang matanda pero nalungkot din, dahil kakalimutan na niya ang apo. Na-cremate na ako, bukas aalis na ako at kakalimutan ko na ang lahat. Ngayon ang huling araw na naaalala ko pa ang lahat, pero hindi ko mapigilang mag-alala sa apo ko. Masaya ako kung may magsasabing magiging okay siya. Kaya mo bang sabihin yun? Hindi makasagot si Jeonji, kaya kinuha niya ang kamatis para kainin at hiniling sa matanda na ikwento ang tungkol sa apo. Masayang nagkwento ang matanda at si Jeonji lang ang nakakakita sa kanya.
Habang nagtatrabaho, nakita ni Jonji ang isang babaeng mahaba ang buhok na umiiyak sa tabi ng isang lalaking kumatos. Lumapit si Jonji at sinabi, "Ginawa na namin ang lahat para sa kanya. Depende na sa kalooban niya. Kung saan niya kukunin ang kaloobang iyon, hindi ko alam." Narinig ito ni Jidong at naintindihan na kailangang panatilihin ang kalooban ng kasintahan para mabuhay. Samantala, si Hanju, parang walang nangyari, pumasok sa klase. Pumasok ang guro para sa gabi ng self-study at nag-roll call, pero hinintay ni Hanju ang pangalan niya na hindi tinawag. Maya-maya, may kidlat at kulog, nagulat ang klase. Dalawang babae sa unahan ang bumaling sa babaeng nakasalamin, nagkwento, may multo raw sa eskwela natin. May nakakita raw sa babaeng nakauniforme ng estudyante. Kung may bakanting upuan sa klase, lilitaw daw yun. Sabay-sabay silang tumingin sa bakanting upuan. Nagpatuloy ang kwento ng tatlong babae, pero parang invisible si Hanju, nakikinig lang, hindi pinapansin. Nang magsiwian, nagkwento ang matabang estudyante tungkol sa madilim na eskinita sa harap. Paggabi raw, may tahimik na tao rito, at may naririnig na kakaibang kanta. Sabi ni Hanju, paglampas mo ron, makikita mo ang liwanag. Pero hindi pinansin ng tatlong babae ang sinabi ni Hanju at umalis na. Natatakot si Hanju sa misteryosong eskinita, pero nagpasya siyang pumasok mag-isa at narinig ang mga yabag ng isang tao sa likod. Kaya tumakbo siya sa tindahan ng ilaw ni Wonjong at sinabi, "Kailangan po ng nanay ko ng isa pang bumbilya." Inimbitahan siya ni Wonjong ng candy, pagkatapos ay tinanong ang tungkol sa kwintas na suot ni Hanju, kaya ikinwento niya na ito ang kwintas na binili ng tatay niya noong bata pa siya. "Nasa ibang bansa po ang tatay ko, kaya hindi ko siya nakikita." "Ilang taon na po kayo?" Sabi ni Wonjong, "Matanda na ako." Nang tanungin ni Hanju kung bakit laging nakashades siya sa loob, sinabi niyang masyadong maliwanag ang tindahan at mahina ang mata niya. Tinanong din ni Hanju kung anong oras magsara ang tindahan. Sabi ni Wonjong, "Hanggang sumikat ang araw, kahit isang customer lang, hintayin ko iyon." Sabi ni Hanju, "Kayo lang po ang dahilan kaya kaya kong dumaan sa eskinita. Sobrang dilim at nakakatakot doon. May multo raw dyan, nakita ko na, pero hindi malinaw, may payong lang siyang dala." Sabi ni Wonjong, "Sa tingin ko, nakita mo ang hindi nakikita ng iba. Isa ka sa mga nakakakita ng kakaibang tao." "Nakita ko na rin yun. Matagal ko nang inaalagaan ang tindahang ito, kaya maingat akong nagmamasid sa mga customer. Maraming uri ng tao ang pumupunta rito sa gabi, karamihan normal na bumibili ng bumbilya, pero may mga kakaiba rin. Kaya nilang makihalubilo, pero kung titignan mo ng mabuti, may iba sa kanila." Tinanong ni Hanju, "Kung makita ko sila, ano po ang gagawin ko?" Sabi ni Wonjong, "Kung makita mo, magpanggap kang hindi mo sila nakita. Pero kung napatingin ka na, magkunwari kang walang kakaibang napansin, parang normal lang." Pinayuhan niya si Hanju na umuwi na sa nanay niya at binigyan siya ng manual na flashlight para sa madilim na labas. Pagkaalis ni Hanju, maingat na itinago ni Wonjong ang balat ng candy sa kahon. Maya-maya, bumalik si Wonjong sa tunay niyang matandang anyo. Samantala, si Sonhee, ang babaeng bakla, naghahanap ng bahay na upahan mula sa may-ari na mahaba ang buhok, at pagkatapos tingnan ang bahay, nagdesisyon siyang rentahan ito. Gabi na, kakatapos lang maligo ni Sonhee, nang makarinig ng lalaking kumakanta sa labas si Ji-ong, naglalakad sa madilim na eskinita, kumakanta para mabawasan ang takot. Matapos ang mabilis na paglalakad, nakalabas si Ji-ong sa eskinita. Habang nagsusulat si Sonhee, nairita siya sa kanta ng lalaki sa labas, dahil si Ji-ong ay patuloy na dumadaan sa eskinita at pumunta sa tindahan ng ilaw pero hindi pumasok. Maya-maya, umulan ng malakas, at si Ji-ong, may payong, naglakad pa rin sa eskinita. Hindi alam ang labasan, kaya nagpatuloy sa pagkanta ng mga lumang kanta para mabawasan ang takot. Binuksan ni Sonhee ang bintana at tinanong, "Ikaw ba yung kumakanta sa eskinita gabi-gabi?" Pero may nakita si Ji-ong na nagpatakot sa kanya, kaya tumakbo siya, na nagpakunot noo kay Sonhee. Sa klase, pinayagan na ng guro ang mga estudyante na umuwi pagkatapos ng sesyon. Kaya nagpaalam ang buong klase sa guro at umuwi na, pero ang katabi ni Hanju ay natutulog sa mesa, at nagpasya ang dalawang babae sa unahan na huwag itong gisingin kundi umuwi na lang. Tinawag ni Hanju ang kaibigan para gisingin pero walang epekto, kaya umuwi na siyang mag-isa. Tumayo siya sa harap ng madilim na eskinita na walang tao. Binuksan niya ang kanyang flashlight at dahan-dahang naglakad. Biglang nakita niya ang isang babaeng naglalakad sa unahan na may suot na pulang sapatos. Napansin ni Hanju na walang payong ang babae, kaya tumakbo siya para iayain itong magpayong kasama. Nang tanungin ng babae kung saan siya pupunta, sabi ni Hanju, "Sa tindahan ng ilaw po, pinapabili po ako ng nanay ko." Habang naglalakad ang babae, sumunod si Hanju para payungan siya at sinabi, "Nakatira po kami sa Somang apartment." Biglang napansin ni Hanju na humahaba ang buhok ng babae,
pagkatapos ay naglakad ito ng paikot-ikot. Tapos biglang tumangkad ito tulad ng higante sa harap. Mismo ni Hanju, naalala niya ang payo ni Wonjong na kung makakita ng ganoon, magpanggap na walang kakaiba, kaya sinabi ni Hanju, uwi na po ako sa nanay ko, at nagmadaling umalis. Paglingon niya, hinabol siya ng higanting babae. Kaya tumakbo si Hanju at sumigaw ng malakas, narinig ito ni Wonjong at tumakbo palabas, nang makita ang higanting babae. Sinabi niya kay Hanju, umuwi ka na sa nanay mo, kaya tumakbo ang dalaga. Inalis ni Wonjong ang kanyang salamin, at biglang tumigil ang higanting babae, bumalik sa normal na sukat, kaya isinuot ulit ni Wonjong ang salamin. Nagising ang kaibigan ni Hanju mula sa pagkakatulog at nakakita ng di kilalang babae sa klase. Samantala, si Jiong, habang naglalakad sa madilim na eskinita, nakasalubong si Jidong na may dalang maleta, kaya nagulat siya. Sinabi ni Jiong, pupunta ako sa tindahan ng ilaw sa dulo ng eskinita. Maliwanag doon, kaya makakauwi ako pagdating doon. Tara sabay tayo, nagpayong silang dalawa patungo sa tindahan. Habang dumadaan sa isang bahay, sinabi ni Jiong, ito ang tanging bintanang may ilaw sa eskinita. Noong isang araw, pagkaputol ng ilaw, may babaeng bumukas ng bintana, pero may ibang nakita akong nakatayo sa likod niya, kakaiba ang babaeng yun. Habang naglalakad si Jidong, hinila siya ni Jiong at napansin ang mga kuko na baligtad sa kamay ng babae. Biglang bumaligtad din ang mga paa ni Jiong, pero pinilit niyang tumayo at gumalaw ng mahirap para makatakas sa kakaibang babae. Tumakbo siya sa gulat at sumigaw para humingi ng tulong, pero habang tumatakbo, bumabalik siya sa bahay na may kumukutitap na bintana. Sinubukan niyang lumayo pero bumabalik pa rin, kaya umupo siya sa lupa at nagmakaawa. Tulungan niyo po akong makalabas dito, gusto ko nang umuwi. Sa loob ng bahay, si Sunhee, kakatapos lang maligo, nakakita ng mahabang buhok sa ilalim ng kanal. Kaya natakot ng husto si Sunhee, nang makita ang bintanang kusang gumagalaw, naramdaman niya na ang mga kakaibang nangyayari sa bahay ay dahil sa isang anino na nabubuhay sa dilim. Madalas nitong pinapatay ang ilaw para manatili sa bahay. Tumakbo si Sunhee palabas pero hindi mabuksan ang pinto, kaya gumamit siya ng martilyo para basagin ang salamin ng pinto. Pero hindi pa rin ito bumukas. Umiyak siya at nagpapanik na humingi ng tulong, pero walang makarinig sa kanyang sigaw. Maya-maya, pumasok si Jidong sa tindahan ng ilaw, dala ang maleta. Nang tanungin ni Wonjong kung ano ang sadya niya, hinila lang ni Jidong ang maleta sa paligid. Nang makita ang kumukutitap na ilaw, tumingin siya sa maleta. Pero may dugong tumulo mula rito. Biglang pumasok ang isang lalaking naka-raincoat at sinabi kay Wonjong, pulis ako. Hinintay ko ang isang suspect, 30 taong gulang, 1.8 metro ang taas, maikling buhok. Nawala ang bakas niya rito, ito lang ang bukas ngayon. Umalis si Jidong dala ang maleta. Napansin ng pulis ang dugo sa sahig at tinawag siya. Sinabi ni Jidong, hindi maganda ang pakiramdam ko, kaya inakala ng pulis na may regla siya. Ibinigay niya ang kanyang raincoat para isuot ni Jidong. Umalis si Jidong at iniwan ang ilaw na tinitingnan niya. Si Hanju, pagkatapos tumakbo, naalala na kailangan niyang bumili ng bombilya para sa nanay, kaya bumalik siya at nakasalubong si Jidong. Pagdating sa tindahan, sinabi ni Wonjong, umuwi ka na, okay lang ako, umuwi ka na sa nanay mo. Naghinala ang pulis sa kakaibang tindahan. Nang tanungin ni Wonjong ang sadya niya, sinabi ng pulis, dahil laging maliwanag dito, kaya ako napunta rito. Napansin niya ang kumukutitap na ilaw, 1 buwan na ang nakalipas. May babaeng paulit-ulit na dinadalaw ng ex-boyfriend na kumakatok sa pinto. Sumigaw ang babae na huwag siyang gambalain at nagbanta ng pulis. Nang tumahimik ang katok, binuksan niya ang pinto. Biglang may motorsiklong sumugod. Natumba ang babae at nasunog ang bahay. Ang salarin ay sumakay sa bus para tumakas, pero nang isara ang pinto ng bus, kumatok ang pulis na si Giang at hiniling sa driver na makipagtulungan, pinababa ang mga pasahero, at nahuli ang salarin. Pero nakita ng salarin ang kasintahang pinatay niya na nasa bus, dinala siya sa presinto. Nang gabing iyon, may matandang nag-iisang nanonood ng TV, na nanginginig ang kamay, may kumatok sa kanyang bahay. Kinabukasan, habang nasa opisina si Giang, may lalaking nakasali na dumating bilang testigo sa kaso. Ipinakita ng kasamahan kay Giang ang file tungkol sa pagkamatay ng matandang si Nelson. Natagpuan siyang patay sa bahay ayon sa isang testigo, pero ayon sa medical examination, bigla siyang namatay. Dahil sa stroke lang, pumunta si Pulis Giang sa bahay ng biktima para mag-imbestiga.
Nakita niyang nakaupo pa rin ang matanda sa dating posisyon, patay na habang nakayuko sa upuan. Bukas pa ang sinabi ng kasamahan na ang nakakita sa kanya ay ang may-ari ng bahay. Matagal nang patay ang asawa nito, at ang mga anak ay nasa ibang bansa, kaya nag-iisa siya. Pero sa tingin ni Giang, hindi ito atake sa puso dahil walang senyales ng sakit o pagpupumiglas, mukha pa siyang payapa, sinuri ni Giang. Ang call history ng lumang telepono ng matanda, nalaman na tumawag lang ito sa anak at apo bago mamatay. Napansin din ni Giang ang posisyon ng remote sa tabi ng matanda, na pagtanto ng kasamahan na ang programang nasa di ay replay lang. Ipinalagay ni Giang na hindi marunong gumamit ng ganoong function ang matanda, at ang channel button lang sa remote ang gastado. Kinabukasan, habang kumakain ng black bean noodles at nadumihan ng sarsa ang kamay, naalala ni Giang ang matanda. Nang makita ang mga itim na marka sa dingding, naalala niya ang baka sa sahig sa bahay ng matanda. Dahil naghinala sa pagkamatay nito, nag-ikot si Giang sa mga tindahan ng black bean noodles sa lugar para mag-imbestiga. Hanggang gabi, nagpasya siyang subukan ang huling tindahan. Pumasok siya, umorder ng noodles, at maingat na inobserbahan ang gamit ng may-ari. Nakita niya ang itim na salamin at isang rectangular delivery box sa sahig. Napansin din niyang naging testigo na ang may-ari sa presinto habang kumakain. Naalala niyang tumawag lang ang matanda sa anak at apo bago mamatay, kaya sinabi niya sa may-ari, hindi siya tumawag para mag-order, bakit ka nag-deliver doon? Kahit idineklarang natural ang pagkamatay, kahina-hinala pa rin, kakaiba ang kalmado niyang mukha, channel lang ang alam niyang pindutin, pero replay ang nasa D. Kanan ang gamit niya, pero nasa kaliwa ang remote. Sigurado akong may pumunta doon, nakita ko pa ang bakas ng kahon sa sahig. Ang mga itim na marka ay sarsa ng noodles, ikaw ang gumawa, di ba? Lumapit ang may-ari sa liwanag at sinabi, bakit ka bastos magsalita? Hindi ko alam ang sinasabi mo, kaya nagbayad si Giang at umalis. Bumalik siya sa presinto at sinuri ang file ni Kim Sang-han, ang may-ari ng tindahan, natuklasan na naging testigo siya sa maraming kaso, isang buwan pagkatapos. May babaeng hinabol ng lalaking nakamotorsiklo, hinintay ito ni Giang na naka-raincoat, pero natumba siya. Nang tanggalin ang helmet ng suspect, siya ang may-ari ng tindahan ng noodles na nakausap niya noong nakaraan. Kaya kinontrol siya ni Giang at tinawag na mamamatay. Pero tinanong ng suspect, nakikita mo rin ba siya? At ang hinabol na babae ay ang biktimang pinatay at sinunog ng ex-boyfriend isang buwan na ang nakalipas, na may kakaibang mukha. Sinabi ng may-ari, matalas ang mata mo, hindi na siya tao. Pagkatapos ay tumakas ang may-ari ng tindahan. At hinabol ng husto ni Pulis Giang ang may-ari ng tindahan ng noodles. Nang maipit ito, napansin ni Giang ang mga mata nitong parang sa pusa, at may dumating na truck. Tinanong ni Giang ang may-ari ng tindahan ng ilaw tungkol sa isang lalaking nakamotorsiklo, 1.8 metro ang taas, na may mga matang parang pusa. Biglang kumibot ang isang mata ni Giang nang makita ang kumukutitap na ilaw. Pero hindi niya ito pinansin, nang sabihin ng may-ari na hindi niya nakita ang hinintay, lumabas si Giang. Habang naglalakad, naalala niya ang sinabi ng asawa na nalaglag ang sanggol pagkatapos ng 4 na buwan, kahit naghanda na sila ng maraming gamit at pangalan para sa babaeng anak, kaya labis ang sakit nilang dalawa pagkatapos. Hinintay ni Giang ang isang kriminal na pumatay ng estudyante sa loob ng klase. Nakita niya ang mga pangalan ng mga babae na kamukha ng ipinangalan nila sa anak na hindi isinilang na nagpasakit sa kanya. Pag-uwi, umalis ang asawa. Sa kasalukuyan, paulit-ulit na. Bumabalik si Giang sa tindahan ng ilaw, pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa. Nararamdaman ang kakaiba sa katawan, lalo na sa mga matang nagbabago. Noong araw na iyon, dumating si Nurse Jonji sa ospital, sa elevator. Sumakay ang isang basang-basang tao, ang driver ng bus, nang malaman na pupunta rin ito sa 8th floor ng I. Tinanong ni Jonji ang dahilan, tanong ng driver, magigising pa ba ang mga biktima ng aksidente ng bus? Sabi ni Jonji, malubha ang lagay nila, depende sa kalooban nilang mabuhay. Umiyak ang driver, biglang may tubig na umagos mula sa katawan niya. Natakot si Jonji, umapaw ang tubig sa elevator. Pero pinilit ni Jonji makipag-usap sa kakaibang driver. Pagbukas ng elevator, normal na ulit ang lahat. Nagbalik si Jonji sa trabaho, isinuot ang headset para gisingin ang kalooban ng isang pasyente. Pagkatapos, inilipat niya ang isang pasyenteng alkoholiko mula sa pinayuhan siyang tigilan ang alak. Bago lumala ang sakit, dahil madalas siyang nawawalan ng malay at nagsasalita ng walang sentido, tinanong ni Jonji, sino ang nakita mo sa deliryo? Lalaking may balbas at maruming mukha ba? Ipinaliwanag na ang mga naaksidente o alkoholiko ay maaaring makakita ng ganoon. Ang AHI ay hangganan ng buhay at kamatayan,
kaya normal lang na makita mo sila. Pagkatapos dalhin ang pasyente sa kwarto, naghikab ito at natakot. Kaya umupo si Jonji at sinabi, nakita ko rin ang lalaking nakita mo. Ipinakita ang peklat sa ulo at ikinuwento, na aksidente ako sa kotse. Dinala sa may brain injury ako, hindi buhay pero hindi rin patay, nang magising. Nahirapan akong mag-adjust hanggang ngayon, nakakakita pa rin ako ng iba, at hindi ko alam kung tao pa ba sila. Dahil baka patay na sila o naglalakbay tulad ko noon, ang lalaking nakita mo palaging nagtatanong sa akin kung nasaan ang morgue. Siya ay pasyenteng walang malay at naghihintay na lang mamatay. Tinulungan ko siyang linisin ang tainga at bumulong. Narinig ko na buhay kang inilibing dahil sa utang mo. Iniisip mo na pabigat ka sa pamilya, kaya gusto mong pumunta sa morgue, di ba? Naglakbay din ako mag-isa tulad mo, pero isang tao ang nagbigay sa akin ng dahilan para mabuhay. Noong kumatose ako, sinuotan ako ng head nurse ng music player, at nagising ako, kaya wag kang sumuko. Pinakinggan ni Jonji sa lalaki ang musikang narinig niya noong kumatose. Sinabi niya sa alkoholiko, kung nakikita mo ang isang tao sa pagitan ng buhay at kamatayan, ibig sabihin ikaw din ay nasa pagitan nito, kung madalas mong nakikita yun. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari kaya? Alagaan mo ang sarili mo. Umuwi si Hanju at binati ang gwardya ng gusali, pero hindi siya sinagot. Biglang may lalaking tumawag kay Hanju at nagtanong tungkol sa asong tumatahol araw-gabi sa kondo, na dahilan kung bakit hindi siya makatulog. Naisip ni Hanju na ito ang kakaibang tao, na sinabi ng may-ari ng tindahan ng ilaw, kaya binuksan niya ang flashlight at nakita ang katawan ng lalaki na puno ng yelo kahit hindi taglamig. Pinilit niyang magpanggap na normal at humingi ng paumanhin para umuwi sa nanay. Sinabi ng lalaki na bilisan niyang umuwi. Tumakbo si Hanju at nagpapanik na ikinuwento sa nanay, pumunta ako sa tindahan ng ilaw, pero ang daming kakaibang tao sa paligid. Sinabi ng may-ari na umuwi na ako, kaya hindi ako nakabili ng bombilya. Bukas na lang ako bibili, huwag kang magagalit. Yumakap si Hanju sa nanay, na amoy sariwang bulaklak, dahil may tela sa lalamunan nito at napapalibutan ng bulaklak sa kabaong sa funeral home. Nilinis ng manager at empleyado ang katawan ni Jidong para wala na itong sakit, at kung magkakaroon ng reincarnation, makakalimutan niya ang buhay na ito. Inilagay ang katawan sa storage. Ipinaliwanag ng manager na 3 araw ang hinintay bago sunugin o ilibing. Isang tradisyong siglo na ang tanda, naghihintay ng 3 araw umaasang babalik ang buhay. Isang pagkakataon para magpaalam sa pamilya. Ito ang huling paggalang sa kanila. Pagkatapos ng 3 araw, wala nang natitira. Bago huminga ng huli, nakaupo si Jidong sa bus stop. Naalala ang masayang sandali sa lugar na ito na may magandang gubat ng bulaklak. Hinintay niya ang kasintahan nang makita si Hanmin na kumakaway. Sobrang saya niya nang tignan ang mga kuko niyang hindi na normal. Naalala niya ang pagkahawak kamay nila sa sinehan at ang magandang alaala ng paggamit ng couple phone habang pumunta sa templo. At nag-usap sila gamit ang tambol. Sinabi ni Hanmin, mahal kita, at sumagot si Jidong sa pamamagitan ng pagtugtog. Pero ngayon, nakapagsalita na si Jidong at sumigaw, Kim Hanmin, mahal kita, miss na miss kita. Maya-maya, dumating ang boss, pero hindi nakilala ni Hanmin ang kasintahan. Malamig lang siyang naglakad, pagkatapos ay natumba sa kalsada. 2 eksperto sa paglilinis ang nagtanggal ng mga gamit ni Jidong, pero nang hawakan ang mga ito, may nararamdaman sa likod ng pinto at mga kaluskos, kaya natakot ang isang manggagawa at sinabi sa kasama, hindi pa siya umalis, babalik na lang tayo sa ibang araw, patayin mo ang ilaw. Habang si Jidong ay tinatahi ang sugat sa tiyan ni Hanmin, pagkatapos, nagising si Hanmin. Sa mga sumunod na araw, inihanda ni Jidong ang maleta at naghintay sa bus stop. Nang makita si Hanmin na bumaba ng bus, tinapik niya ang upuan para gisingin ang alaala niya. Pero tahimik lang si Hanmin at natumba ulit. Kaya patuloy na sinikap ni Jidong na panatilihin ang malay niya. May isang magkasintahan na nanonood ng scene nang marinig ang tunog ng karayom ni Jidong. Napansin ng babae ang maleta sa malapit, kaya nagmadali silang lumabas dahil kinilabutan. Patuloy na tinahi ni Jidong si Hanmin sa lugar na madalas nilang puntahan. Pagkatapos, nakabangon si Hanmin. Kinabukasan, diretsong tinanong ni Jidong, hindi mo ba ako nakikilala? Dugo ang tumulo mula kay Hanmin at natumba ulit. Ang lugar kung saan dinala siya ni Jidong ay ang templo na pinuntahan nila noon. Kinabukasan, ikatlong araw, ang huling araw bago tuluyang mawala si Jidong.
pero hindi pa rin naaalala ni Hanmin ang kasintahan sa funeral home ng ospital. Sinabi ng empleyado na hindi mabuksan ang storage para linisin ang katawan ni Jidong. Sabi ng manager, baka maihinintay siya, bigyan natin siya ng oras. Tumakbo si Hanju sa kondo at pumasok sa elevator, pagkasara ng pinto. May lalaking humarang, napansin ni Hanju ang dugo sa tiyan nito, kaya natakot siya. Pagbukas ng elevator, tumakbo siya palabas, hinabol siya ni Hanmin, kumatok si Hanju at tinawag ang nanay, pero nakatira pala si Hanmin sa katabing unit. Tinanong niya, nakita mo na ba ako noon, nang umiling si Hanju? Nagtanong siya sa sarili, kailan kaya ako lumipat dito? Biglang natumba siya, hindi na maayos ang katawan, lumitaw si Jidong at sinabi, akin siya. Pumasok si Hanju sa bahay at sumilip. Nakita ang kakaibang babaeng inilalagay si Hanmin sa maleta, tinakpan ng nanay ang bibig ni Hanju at sinabing manahimik. Nang umalis ang babae, kumawala si Hanju at nagtanong, bakit hindi mo binuksan ang pinto? Kakaiba ka na ngayon, pero hindi sumagot ang nanay, inabot lang ang kahon para ilagay ang bombilya. Sabi ni Hanju, hindi ako nakabili ng bombilya, ayoko nang pumunta sa tindahan ng ilaw. Kaya natakot na ako, nitong mga nakaraang araw, kakaibang tao lang ang nakikita ko, hindi mo ako pinapansin. Lahat nagpapanggap na hindi ako kilala, itinapon ni Hanju ang mga bombilya sa kahon at sinabi, hindi na ako bibili ng bombilya. Hindi na rin ako lalabas ng bahay, pagkatapos ay nagtago sa kwarto. Si Jidong ay bumaba sa elevator, tinanong ang kasintahan sa maleta, bakit hindi mo ako naaalala? Pero pagkalabas ng elevator, hindi alam ni Jidong kung saan pupunta para gisingin ang alaala ni Hanmin. Pagkatapos ng trabaho, nakita ni Nurse Jonji ang isang batang lalaki na may dalang bola sa labas. Sinabi ng bata, hinintay ko ang isang tao sa kwarto, gusto ko itong ibigay sa kanya. Nang sabihin ni Jonji na bawal ang gamit mula sa labas, nalungkot ang bata at sinabi, hindi ko alam ang pangalan niya, pero isinuot niya ito sa leg ko noong aksidente ng bus. Sa tingin ko gusto niya ang bola, sabi ni Jonji. Alam ko kung sino siya, maibabalik ko ito para sayo. Kinuha niya ang bola mula sa batang nakaligtas sa aksidente. Si Jidong, dala ang maleta, naglakad sa madilim na eskinita at nakasalubong ang driver ng bus. Pero dahil hindi sila magkakilala, nagkibit-balikat lang sila. Dumating si Pulis Kyang. Sinindihan ang lighter. Sa liwanag nito, naalala niya ang malabong alaala bago maligaw sa eskinita na may sugat sa likod ng ulo. May kumukutitap na ilaw sa tindahan. Humingi si Giang ng mainit na kape kay Wonjong. Pero nang inumin, sinabi niya, wala akong lasa sa kape. Naglakbay ako rito at may mali. Dahil sa lighter, naramdaman ko ang pagkakaiba sa tindahang ito. Ang gabi rito ay walang katapusan. Kakaiba rin ang katawan ko. Kailangan kong malaman kung anong lugar ito. Inalis ni Wonjong ang salamin. Ipinakita ang mga matang parang pusa at ikinuwento ang buhay niya. Noon, pagkatapos ng lindol, si Wondong at ang anak na si Juhi ay natrap sa gumuhong gusali. Sinikap ng ama na palayain ang anak, pero walang pag-asa. Nang makita ang kawalan ng pag-asa ng ama, kinuha ni Juhi ang mga candy, binigyan ang ama ng isa at sinabi, gumising ka, pa. Kinain din niya ang candy para magkaroon ng lakas kasama ang ama. Nangako ang ama, babalik ako bago mo maubos ang candy, kaya mo bang mag-isa? Hintayin mo ako. Nang bitawan ang kamay, sinabi ni Juhi, pagod na ako, kaya sinabi ng ama, manatiling gising, babalik ako para sunduin ka. Huwag kang matulog. Sinikap ng ama na makalabas, nakarating si Wondong sa madilim na eskinita. Sumigaw ng tulong pero walang sumagot, walang tao. Pagkatapos, nakita niya ang tanging liwanag mula sa isang bahay. Pumasok siya sa tindahan ng ilaw at humingi ng tulong. Natrap ang anak ko doon, tulungan mo ako. Pero sinabi ng may-ari, huli na, hindi mo kasalanan, umalis ka na. Kahit nagmakaawa ang ama, sinabi ng may-ari, kung gusto ng bata na pumunta rito, kailangan niyang mag-isa. Umiyak ang ama at sinabi, natrap ang anak ko. Pagkatapos ay sumigaw, bakit ka ganyan kahit may naaksidente? Kung basagin ko lahat dito, anong mangyayari nang iwagwag ni Wondong ang lampara? Inalis ng may-ari ang salamin, gumamit ng mahiwagang tingin para patayin ang mga ilaw at i-freeze ang ama. Ibinalik ang lampara sa lugar. Isinuot ang salamin para normal ulit ang lahat. Sinabi, ang bombilya ng anak mo ay nandito rin. Kasabay nito, sa lugar ng lindol, dumating ang rescue team. Sa ilalim ng mga bato, binabalot ni Juhi ang candy para sa ama at tinanong, gising na ba, pa? Itinago niya ang candy sa balat, kinain ang isa pa at sinabi, pa, natatakot ako. Gusto ko yakap mo. Hindi ko na yata makakasama ka.
ang ama ay walang malay sa tabi ng anak, sa tindahan ng ilaw, nag-aalala ang ama para sa anak at umiyak ng todo. Nang maunawaan kung bakit siya naroon, hiniling ni Wondong, ibigay mo ang bumbilya ng anak ko. Pero sabi ng may-ari, kailangan niyang kunin ito sa sariling kalooban. Sinabi ng ama, gagawin ko ang lahat para sa kanya. Sabihin mo kung ano ang kailangan, tanong ng may-ari. Sigurado kang gagawin mo kahit gaano katagal. Tumingin siya sa mahinang ilaw at sinabi, magpalitan tayo. Hindi pa rin naintindihan ni Pulis Giang ang kwento at tinanong, dumating ako rito pagkatapos ng aksidente, patay na ba ako? Sabi ng may-ari, buhay ka pa rin. Kumibot ang mata ni Giang at sinabi, nakakita ako ng multo, patay na siya sa usok, pero nakita ko siya, kung buhay pa ako, bakit ganito ako? Sabi ng may-ari, kakaiba ang hitsura ng patay sa kabilang mundo. Kaya, tinuturing silang multo, ang mga naagasan ng buhay dahil sa trahedya ay maaaring magpatuloy rito. May mga hindi matanggap ang kamatayan kaya naglalakbay sila rito. Hiniling ni Giang, tumigil ka, sabihin mo ng direkta, saan ba to? Sabi ng may-ari, nasa kabilang mundo ka, sa Ehi. May bagong yaya na si Bayon, sinabi niyang unang araw niya at humingi ng gabay, pero walang pumansin maliban kay Jonji. Kaya hiniling ng head nurse na gabayan siya ni Jonji. Itinuro ni Jonji ang trabaho at sinabi, marami tayong kritikal na pasyente mula sa aksidente ng bus, kailangan nating bantayan sila. Dinala niya si Bayon sa isang lalaking pasyente, si Bongjin, ang unang dumating sa ospital noong araw ng aksidente ng bus, pero hindi siya biktima nito. Dahil may ibang aksidente rin noong araw na iyon, naligaw si Bongjin sa bundok, natisod, at hinanap ng rescue team. Nawalan siya ng malay dahil sa hypothermia. Sa mapanganib na antas dahil malakas ang ulan, nang makita ng rescue team ang biktima, ang asong tagapagligtas ay ginamit ang katawan para panatilihing mainit siya, kaya hindi masyadong bumaba ang vital signs niya. Nandoon ang aso kahit malakas ang ulan, nang tanungin ni Bayon kung ano na ang aso, sabi ni Jonji, hindi ito nakaligtas. Natapusan ito ng puno sa tiyan nang makita, pero sinanay ang mga asong ito na samahan ang mga biktima hanggang mailigtas. Sa isip ni Bongjin, tinakpan niya ang kumot dahil nairita sa tahol ng aso, lumabas siya at sumigaw, kapag nakita kita, patay ka. Pero nagpa siya siyang habulin ang aso, nang makita itong tumakbo, hinabol niya, pagkatapos ng galit na paghabol, napagod siya pero hinabol pa rin. Nang maabutan ang aso, napansin ni Bongjin ang puno sa tiyan nito, biglang bumalik ang alaala ng pagprotekta ng aso sa kanya. Lumuhod siya at sinabi, pasensya na, lumapit ang aso para aliwin siya. Pagkatapos ay tumakbo ito para gabayan siya sa isang lugar. Sa libing ng asawa, tumawag ang ama sa Ehi para kamustahin si Hanju, pero sabi ng head nurse, wala pa ring senyales ng paggising. Ikinuwento ni Jonji kay Bayon, nasa bus si Hanju noong naaksidente. Ang head injury niya ay nagdulot ng subdural hematoma. Sa labas, parang wala siyang problema, pero mababa ang survival rate nito. Kasama niya ang nanay niya noong nangyari, sinikap ng nanay na protektahan siya. Kaya naiwasan niya ang pinakamalala, nang tanungin ni Bayon ang tungkol sa nanay. Umiling si Jonji, pagkagising niya, magiging bangungot ang lahat. Sana maganda ang panaginip niya. Sa kabilang mundo, umiiyak si Hanju pagkatapos basagin ang mga bombilya na ipinabili ng nanay. Kumatok ang nanay pero hindi binuksan ni Hanju ang pinto. Kaya umalis ang nanay na pilay. Ikinuwento ni Jonji kay Bayon ang tungkol kay Sonhee. Nang dalhin siya, may babaeng mahigpit na yumakap sa kanya. Halos hindi namin sila napaghiwalay bago operahan. Hindi pa siya nagigising, pero ang babaeng kasama niya ay namatay, sa madilim na eskinita. Mahigpit na yakap ni Won si Sonhee habang natutulog at sinabi, bumili ka ng bagong ilaw. Tumanggi si Sonhee, sinira ko ang lock, pero sinabi ni Won, bukas palagi ang pinto para sa'yo. May tindahan ng ilaw sa dulo ng eskinita, hanapin mo ang bombilya mo, umiyak si Sonhee. Sinuri ni Jonji ang lalaking pasyente na pinakamatagal sa hiniling kay Bayon na itaas ang kama para maiwasan ang bed sores. Aksidenteng nahulog ni Bayon ang headset ng pasyente, pero si Jonji ay muling isinuot ang headset sa pasyente at sinabi, inilalagay ko ito para magkaroon ng motibasyon ang pasyente.
para hindi sila maligaw at makahanap ng liwanag. Sa walang malay, ang pasyenteng ito ay papunta sa morgue. Pero narinig ang musikang humihikayat sa kanya na maghanap ng ibang daan. Tinanong ni Bayon ang tungkol sa basketball sa ilalim ng kama ng isang lalaking pasyente. Sabi ni Jonji, sa tingin ko, paborito niyang sport ito, kaya inilagay ko rito. Umaasang makikita niya ito. Hiniling ng head nurse na lumabas muna ang mga nurse, pagkatapos, yumuko ang mga doktor at nurse para magpaalam sa isang pasyenteng pumanaw pagkatapos ng isang araw na komatose. Hinikayat ni Jonji ang bagong nurse, dahan-dahan, masasanay ka rin. Ito ang pinakamahirap sa EE. Naglakad si Bayon pabalik sa kwarto, tinitigan ang mga komatos na pasyente at tinanong si Jonji. Lahat ba ng pasyente ay komatos? Sabi ni Jonji, bihira, pero dahil malubha ang aksidenteng ito, may hangganan sa lugar na. Pinagtatrabahuhan natin, kami ang mga bantay ng hangganang iyon, ang mga pasyenteng ito ay nasa hangganan, marahil naglalakbay sila sa kabilang mundo, maaaring bumalik sila o manatili roon, sa morgue. Nairita ang empleyado sa pangalan ng driver ng bus, pero sinabi ng manager, baka kailangan talaga ng repair ang bus, pero ang kalagayan ng kalsada rin ang dahilan ng aksidente. Idinikit ang number plate sa storage at sinabi, maghahanda na kami ng seremonya para sa kanya, kasabay nito. Naglalakbay ang driver sa hangganan ng kabilang mundo, nakakita ng gumugulong na basketball at sinundan ito. Dinala siya nito kay Jiong. Sinabi ng driver, hinanap kita kahit saan. Nang tanungin ni Jiong, kilala ko ba kayo? Sinabi ng driver, ipapaliwanag ko habang naglalakad, kailangan nating makalabas dito. Sabi ni Jiong, kanina pa ako nagtatangkang makalabas, pero paulit-ulit lang ang eskinita. Sabi ng driver, kaya kitang dalhin palabas, wala tayong oras. Kaya ko bang buhatin ka? Habang binubuhat si Jiong, sinabi nito, kahit gaano kalayo ang lakarin ko, dito rin ako napupunta, parang walang katapusan ang eskinita, pero hindi lang ako ang natrap dito. Doon sa pinagkitaan natin, may babaeng nakita ako sa bintana. Sa tindahan ng ilaw, hinawakan ni Pulis Giang ang likod ng ulo, nadama ang sariwang sugat at napagtanto, kabilang mundo ito, kung saan maaaring magpatuloy ang mga tao, kung pinaikli ang buhay dahil sa aksidente, maaari silang magpatuloy dito. Dahil hindi pa ako lubos na patay, kaya kakaiba ang hitsura ko. Tinanong ng may-ari, may anak ka ba? Sabi ni Giang, nalaglag ang sanggo ng asawa ko. Binasa ng may-ari ang mga pangalang inihanda ni Giang para sa anak na hindi isinilang, kaya umiyak siya. Sinabi ng may-ari, madalas switch ang mga bata rito ay may mga pangalang ganoon, maniwala ka o hindi, pero ang mga tao ay nabubuhay pa rin dito at sinusubukang gawin ang makakaya nila. Tinanong ni Giang, bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo? Tungkol sa mundong ito, sabi ng may-ari, dahil maaari kang bumalik kung alam mo ang totoo tungkol dito. Kung gayon, maaalala mo ito, ngunit ang mga gaya na gustong umalis dito ay kailangang umalis ng walang anumang alaala ng lugar na ito. Kung hindi, malilito sila sa pagitan ng dalawang mundo at hindi makikilala ang pagitan ng oras at espasyo. Ang mga gustong bumalik sa mundo ng mga tao ay hindi dapat magtatag ng anumang relasyon dito. Ako ang tagapagbantay ng hangganan na iyon. Bakit mo hinabol ang lalaking tumakas sa motorsiklo? Sinabi ng pulis, akala ko siya ang mamamatay tao. May mga mata siyang katulad ng sa iyo. Nang habulin ko siya, napunta ako sa tindahan ng ilaw na ito, kaya marahil gusto niya akong dalhin dito. Gusto ko siyang makita ulit para direktang suriin ang isang bagay. Iminungkahi ng may-ari ng tindahan, sige, umalis ka na, hindi mo pa ba natagpuan ang iyong bombilya? Pagkatapos, sinindihan ng pulis ang kanyang lighter upang magbigay liwanag sa kanyang daan. Sa sandaling ito, napansin ni Nurse Jonji na gumagalaw ang katawan ni Pulis Kang. Kaya agad siyang tumakbo upang suriin ang kanyang kamalayan at paulit-ulit na tinawag ang kanyang pangalan. Pagkatapos, tumulo ang luha mula sa mga mata ng pulis. Ang asong sinaksak ng puno sa katawan ay tumakbo sa tindahan ng ilaw upang gabayan si Bongjin papasok sa tindahan. Sinubukan din ng aso na ituro ang bombilya na kumakatawan sa buhay ni Bongjin, kaya hinawakan niya ang bombilya na mahinang nagniningning. Pagod na rin si Mang Kanor, ang driver, kaya ibinaba niya ang estudyanteng si Jiuong at iminungkahi na pumunta siya sa tindahan ng ilaw doon. Pumasok ka at hanapin ang iyong bombilya. Ito ang kumakatawan sa iyong kagustuhang mabuhay. Kailangan mong pumasok mag-isa. Ngunit sinabi ng estudyante, hindi ko kailanman gustong pumasok doon. Sinabi ng driver, iyon ang tanging paraan para makalabas ka sa eskinita na ito. Nang magsimulang maglakad ang estudyante, sumigaw ang driver, pasensya na, gusto kong humingi ng tawad sa iyo para sa lahat. Ngunit hindi na unawaan ng estudyante ang ibig sabihin nito, kaya nagpatuloy siya sa paglakad. Umiyak ng todo ang driver habang pinapanood ang estudyanteng pumasok sa tindahan ng ilaw. Dahan-dahan ang bawat hakbang ng estudyante papasok, at sinabi ng may-ari ng tindahan, matagal na kitang sinusundan, ilang beses ka nang dumaan dito. Kaya ano ang kailangan mo? Tumingin sa paligid si Jiuong at sinabi, kailangan ko ang aking bombilya. Iminungkahi ng may-ari ang lokasyon ng bombilya, kaya lumapit ang estudyante at dahan-dahang hinawakan ang bombilya. Sinabi rin ng may-ari, sana hindi na tayo magkita muli. Sa intensive care unit, ang lalaking dating gustong pumunta sa morgue ay biglang nagmulat ng mata, nagising sa kama ng ospital na mailuhang tumulo. Pagkatapos ay hiniling na hawakan ang kamay ni Nurse Jonji bilang pasasalamat. Sa sandaling ito, may
driver na dumaan sa lugar kung saan nangyari ang aksidente ng bus at may nakita, kaya bumaba siya ng sasakyan upang tingnan, ngunit wala siyang nakita, kaya nagpatuloy siya sa pagmamaneho. Sa katotohanan, si Ji-jong ay tinutahi ang sugat ng kanyang kasintahan sa tulay na ito. Pagkatapos, nagising si Han-min sa morgue. Hindi pa rin nabubuksan ang pinto ng kabinet ng bangkay ni Ji-dong. Kaya iminungkahi ng tagapamahala na bigyan siya ng isa pang araw. Ngayon, ang kaluluwa ni Ji-dong ay nakaupo pa rin sa hintuan ng bus, pagkatapos ay nagpa siyang sumulong patungo sa paparating na bus na nagpapatigil dito. Ngunit hindi alam ng driver kung ano ang nangyari sa kanyang bus. Sa sandaling ito, sumakay si Ji-dong sa bus at direktang tinanong si Han-min. Hindi mo ba ako nakikilala? Hanggang kailan ka magpapanggap? Mahal mo ba ako? Lahat ng nasa bus ay hindi natin nakikita, ikaw lang ang makakakita sa akin. Malapit na akong maubusan ng oras. Pagkatapos, hinubad ng babae ang kanyang damit upang makita ni Han-min ang mga tahi sa tiyan ng kanyang kasintahan at parang may naalala si Han-min pagdating sa bahay. Humagulgol siya ng paghingi ng paumanhin kay Ji-dong dahil hindi niya ito nakilala sa morgue. Nagpa siya ang tagapamahala na huwag na maghintay at iminungkahi na kunin ang gamit para buksan agad ang pinto. Kaya naman, pinunasan ni Ji-dong ang kanyang luha at hiniling sa kanyang kasintahan, gawin mo ito para sa akin, pumunta ka sa tindahan ng bumbilya at sabihin sa kanila na kailangan mo ng bumbilya na magliliwanag kapag lumapit ka. Kailangan mong gamitin ang iyong kalooban para mahanap ito, ngunit hindi pa naunawaan ni Han-min ang kahulugan nito. Bumalik ang driver sa lugar kung saan niya nakilala ang estudyante kanina at sinubukang akyatin ang bakod para makapasok sa bahay. Biglang binuksan ni babaeng Guan ang bintana at tinanong, patay ka na rin ba? Ganoon din ako. Humingi ng paumanhin ang driver, napansin ko na may problema ang preno, pero natakot akong ako ang magbayad. Gusto ko sanang ipasa sa kumpanya ang responsibilidad, pasensya na. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, hindi ko sana ginawa. Sinabi ni babaeng Guan, ikaw ang may kasalanan nito, pero nakakagaan ng loob ang tunay mong paghingi ng paumanhin. Hindi maiiwasan ang aksidente. Pareho kaming mga hinintay ng kapalaran, pero huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Ang kamalasan ay itinakda na. Saan ka pupunta? Sinabi ng driver na magpapatuloy siyang maghanap ng mga buhay pa at dadalhin sila sa tindahan ng ilaw dahil wala nang maraming oras. Iminungkahi ni babaeng Guan na pumunta siya sa Somang apartment. May estudyanteng babae na nagsabi sa akin na nandoon siya, kaya umalis ang driver. Ang ina ni Honju, nahihirapan sa bawat hakbang, nakita ang driver na lumapit, lumuhod, at humingi ng paumanhin, hinintay kita kahit saan, dadalhin kita sa tindahan ng ilaw ngayon. Nang makita ang telang nakasiksik sa lalamunan ng babae, napagtanto ng driver na patay na rin ito tulad niya. Itinuro ng ina ang apartment kung saan nakatira ang kanyang anak at nagpatuloy sa paglalakad. Sa bahay, lumabas si Hanju mula sa kanyang kwarto para hanapin ang kanyang ina at linisin ang mga bubog mula sa mga sirang bumbilya. Pumasok ang ina sa tindahan ng ilaw at inabot ang kwintas ng kanyang anak. Nang makita ang pangalang nakaukit sa pendant, napagtanto ng may-ari ng tindahan na ito ang estudyanteng babae na bumili ng bumbilya dati. Napansin ang taimtim na pakikiusap ng ina, sinabi ng may-ari, kailangan pumunta rito ang bata mismo, hindi mo siya maaaring dalhin, paano ko matutulungan? Nang hawakan ng ina ni Honju ang kwelyo ng may-ari, hinubad nito ang salamin. Lumuhod ang ina, may napagtanto, at nagpatuloy sa pag-iyak, sinusubukang magsalita, ngunit hindi makapagsalita. Biglang nakakita ng tray ng candy, kinuha ng ina ang isang dakot at inilagay sa kamay ng may-ari, inilagay ito sa kanyang bibig, ngunit hindi pa rin naunawaan ni Wonjong ang kwento. Binuksan ng ina ang isang candy at inilagay sa bibig ng may-ari, kaya naiyak si Wonjong at napagtanto na ito ang kanyang anak na natrap sa lindol noon, kaya niyakap ang kanyang anak na lumaki na. Noong araw, pagkatapos makipag-usap sa may-ari ng tindahan ng ilaw, dinala ng ama ang bumbilya para sa kanyang anak na si Juhi. At inilagay ang kamay ng batang babae sa lamp na ito upang magliwanag ito ng maliwanag. Pinindot ni Hanju ang pindutan upang pumasok sa elevator. Ngunit ang babaeng nakatayo sa loob ng elevator ay hindi alam kung bakit bumukas ang pinto. Pagkatapos, nang makababa, nakita ni Hanju ang isang lalaki na nakahandusay sa hagdan. Sinabi ng driver, hinintay kita. Sa daan patungo rito nakita ko ang iyong ina. Hindi na siya makapagsalita. Kaya gusto kong iparating ang mga hindi niya masabi, hindi mo. Ba naaalala ang nangyari? Nagkita na tayo noon, dahil hindi mo naaalala, malamang hindi mo rin alam kung nasaan tayo. Nagpatuloy ang driver sa pagsuka ng tubig, ngunit isang kapitbahay na babae ang dumaan lang ang hindi napapansin ang dalawa. Sinabi ng driver, hindi niya tayo nakikita, alalahanin mo ang reaksyon ng mga tao sa paligid. Maiintindihan mo ang lahat. Naalala ni Honju na sa klase, hindi siya tinawag ng guro, kapag nag-uusap ang mga kaibigan, hindi siya binabanggit. Pinatay pa nila ang ilaw kahit nasa banyo pa siya, at nang batiin niya ang gwardiya, hindi siya sinagot. Ngayon, dumudugo ang ilong ni Honju at labis ang kanyang pagkataranta. Sinabi ng driver, pasensya na talaga, mukhang hindi ko na kaya pang dalhin ka sa tindahan ng ilaw. Hanggang ngayon, patuloy na sinusubukan ng iyong ina na maibalik ka. Pagkatapos, habang naghihintay si Honju sa bahay, dumating ang kanyang ina na maihawak na lamp na mahinang nagniningning at ibinigay ito sa kanyang anak. Ngunit hinila ni Honju ang kanyang kamay. At nagpa siyang hindi hawakan ang lamp. Pagkatapos, tinanong, hindi ba pwede akong manatili kasama mo, mama?
Hayaan mo akong manatili sa iyo, gusto ko lang makasama ka. Ngunit patuloy na pinilit ng ina ang kanyang anak. Ngayon, napansin ni Honju ang telang nakasiksik sa bibig ng kanyang ina. Ibinalik ng ina ang kwintas at hinila ang braso ni Honju. Pagkatapos ay sinubukang sabihin na hinintay ka ng iyong ama. Kaya umiyak ng todo si Honju at niyakap ang mukha ng kanyang ina. Pagkatapos, naipinatong ng ina ang kamay ni Honju sa bumbilya, habang ang driver naman ay lubos ng napagod. Sa sandaling ito, nagpapaalam si Son Hee sa kanyang kasintahan upang pumunta sa tindahan ng ilaw. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-aalangan, lumabas si Son Hee ng bahay at umiyak ng todo habang nagpapaalam sa kanyang minamahal. Pagkatapos, dala ang pulang sapatos, tumayo si Son Hee sa harap ng tindahan ng ilaw at nagpasya na buksan ang pinto at pumasok. Tiningnan niya ang mga lamp doon at natuklasan ang lamp na kumakatawan sa kanyang buhay, kaya hinawakan niya ito. Kaagad pagkatapos, nagmulat ng mata si Son Hee sa kama ng ospital, ngunit hindi nagtagal, bumalik siya sa kanyang kasintahan at sinabi, bumalik na ako sa iyo. Dahil ngayon, ang mga nurse ay nagpapahayag ng kalungkutan sa pagyao ni Son Hee. Kanina, nang hawakan ni Son Hee ang lamp, tinanong niya ang may-ari ng tindahan, kung ibabagsak ko ito, makakabuhay ba ako rito? Sinabi ni Wonjong, kung kunin mo ito, mas madali kang makakausad. Kaya sinabi ni Son Hee, gusto kong mabuhay sa mundong maaari kaming magkasama. Pagkatapos, binitawan niya ang lamp sa sahig, nang dalhin na ang katawan ni Son Hee. Isang nurse ang nagpakita ng kalungkutan, dahil kagigising lang niya ay kailangan ng umalis. Tinawag ito ni Jonji na flashback. Ang pagiging alerto bago mamatay, malamang nakita na niya ang liwanag, sa parehong oras. Dinala ni Jijong ang kanyang kasintahan sa tindahan ng ilaw at hiniling na pumasok siya sa loob. Ang lalaking si Hanmin ay biglang napaiyak ng todo at niyakap ng mahigpit ang kanyang kasintahan. Si Jidong ay nagmungkahi na kailangan niyang mahanap ang bumbilya niya. Pagkatapos, dahan-dahang naglakad si Hanmin pasulong, tiningnan ang kasintahan bago pumasok sa light shop. Sinimulan niyang maghanap, naalala ang sinabi ng kasintahan na kapag lumapit siya, magliliwanag ang ilaw. Pero sinabi ng may-ari ng tindahan na huwag niyang hawakan ang kahit ano, na parang hindi iyon ang kanyang kalooban. Natagpuan ni Hanmin ang kanyang bumbilya. Nang makita ng kasintahan ang isang kislap ng ilaw, agad siyang tumakbo, pero wala na ang kasintahan at ang bumbilya. Napaiyak siya ng todo dahil magkakahiwalay na sila magpakailanman. Lumipas ang 3 buwan, at si Nurse Jonji ay pumasok upang makipagkita kay Ji Young, isang estudyanteng lalaki na naghahanda ng makalabas ng ospital. Pero may delirium pa rin siya at ikinuwento na minsan, napapanaginipan niyang naglalakbay siya sa kung saan, at pagkagising, basang-basa siya ng pawis, pero kakaibang komportable ang pakiramdam. Binigyan siya ni Nurse Jonji ng regalo isang peres ng tsinelas na nagliliwanag para hindi maligaw si Hanmin sa dilim. Nang sabihin ng nurse na sana hindi na sila magkita, sumagot ang estudyante na parang narinig na niya iyon dati. Sinabi rin ni Jonji na ang taong iyon ay malamig sa labas pero mabait sa loob, pagkatapos ay lumabas ng kwarto. Sa labas, naramdaman ni Jonji kung gaano kaganda ang liwanag at nagpatuloy sa paglalakad ng masaya. Dati, paulit-ulit niyang hiniling sa mga pasyenteng komatos na hanapin ang liwanag na iyon, isang karanasang pinagdaanan niya rin. Sa light shop, ang matandang may mahabang buhok na siyang nagpapaupa kay Son Hee ay nagdala ng isang kahon at sinabi sa may-ari ng tindahan na mukhang may isa pang aksidente at marami pang residente ang darating. Binuksan ni Wondong ang kahon at nakita ang maraming bumbilyang kumikislap ng mahina at sinabing hindi sigurado kung magiging residente ang mga ito o pansamantala lang. Sa kabilang mundo, ipinagpatuloy ng driver ang paboritong trabaho at si Son Hee ay nagpatuloy sa pagsusulat, naninirahan kasama ang kanyang kasintahan ng walang panghihimasok. Sa mundong ito, si Hanju, isang estudyanteng babae, ay hinatid ng kanyang ama sa paaralan para magsimulang muli. Nang tanungin ng ama kung okay na ba siya, sinabi ni Hanju na wala na siyang delirium at excited na makita ang mga kaibigan. Nang sabihin niyang magbubus siya pa uwi, sinabi ng ama na maghihintay siya sa gate ng paaralan. Binigyan niya ng suporta ang anak at kinuha ni Hanju ang kanyang kwintas para sa lakas. Sa klase, hiniling ng guro na maggrupo at tinanong kung sino ang makakasama ni Hanju para tulungan siyang mag-review. Nang makita ang lahat na nakatingin sa kanya, humiling si Hanju na huwag munang sumali dahil matagal siyang absent. Pero hinikayat siya ng mga kaibigan na sumali sa kanilang grupo. Pagkatapos, humingi siya ng pahintulot na pumunta sa klinik ng paaralan. Habang naglalakad, may nakitang babaeng nagtatago malapit doon. Lumabas si Hanju sa niebe, at nang maramdaman ang lamig ng tubig, naramdaman niyang totoo ang mundong nakita niya sa delirium. Bumulong siya, "Mama, naalala ko na. Ayokong gamutin ang delirium ko dahil gusto kong maalala ka ng magaan." Alam niyang umiiral ang mundong iyon. Bigla, nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng uniforme ng estudyante. Sa gitna ng malamig na niebe, nagsalita ang babae, "Hindi mo ba naaalalang nagkita na tayo? Kumaway ka sa akin mula sa bintanang iyon, nakipag-usap ka pa ulit sa akin, binuksan mo ang ilaw nang makita mong nasa banyo pa ako. Dati, wala akong kaibigan, pero nakita mo ako at binati pa, pagkaalis mo, naiwan akong mag-isa. Kaya sinundan kita rito." Sa tindahan ng ilaw, si Wonjong, ang may-ari, ay humihigop ng mainit na kape kasama ang asong tagapagligtas. Pumasok si Juhi, ang kanyang anak, at sinabi, "Malakas ang niebe sa labas, tatay." Pagkatapos, minasahe niya ang balikat ng kanyang ama.
Dahil palagi itong nakaduty sa tindahan, nang subukang pakainin ng ama ng Candy ang anak tulad noong bata pa ito. Si Juhie mismo ang gumawa nito, at nagkwentuhan sila ng masaya. Hindi ito ang tanging tindahan ng ilaw sa mundong ito. Si Pulis Kang, sa katawang laman, ay pumunta sa isang tindahan ng itim na sarsa noodles na walang tao. Sumigaw siya, "Lumabas ka na, narinig ko may multo rito, ikaw ba iyon?" Si Kim Sang-han, ang may-ari ng tindahan na nakasalamin ng itim, ay lumitaw ng tawagin. Nang magtimpla ito ng kape para kay Pulis Kang, ipinakilala ng pulis ang kanyang sarili at tinanong, nang dumating ang truck, "Ikaw ba ang sumalag sa akin?" Pagkalabas ko ng ospital, sinabi nila na ikaw ang nagligtas sa akin. Salamat at pasensya na. Ikaw ang gumabay sa akin patungo sa tindahan ng ilaw, di ba? Kinumpirma ng lalaking nakasalamin na totoo ang lahat at sinabi, "Ginawa ko lang ang trabaho ko. Ang trabaho ko ay ipadala ang mga hindi na dapat nandito sa ibang mundo o tulungan silang makabalik mula roon. Kaya ko, hinabol ang babaeng patay na. At ang matandang namatay sa bahay dahil nag-iisa siya ng matagal at namatay sa gutom nang hindi makalabas, kaya dinalhan ko siya ng itim na sarsa noodles bilang huling pagkain, bago siya mamatay. Nang sumiklab ang huling hininga niya, pinatugtog ko ang paborito niyang programa, at magsisimula ang buhay niya sa bagong mundo. Nang tanungin ni Pulis Kang kung ano talaga ang ginagawa niya rito, sinabi ng lalaking nakasalamin, "Dumadaan lang ako. Kailangan ko nang umalis, may espesyal kang mata. Di ba? Nakikita mo ang hindi nakikita ng iba. Hindi lahat ng layan nakakakita ng multo tulad mo, espesyal na ang makita mo ako. Kunin mo ang salamin na ito, sa iyo na ito, marami ka pang gagawin." Pagkatapos, isinuot ni Pulis Kang ang salamin upang ipagpatuloy ang trabahong iniwan ng may-ari ng tindahan. Si Nurse Jonji, habang nagmamaneho patungong ospital, ay nakapulot ng dumbbell sa lupa. Lumitaw ang isang lalaki at sinabi, "Akin yan." Napagtanto niya kung sino si Jonji at sinabi, "Hinintay kita ng matagal, bakit mo ako ginawa niyan? Alam mo bang masakit iyon? Naaksidente ako ng kotse, pero binayaran mo ako kahit sobrang sakit ko." Pagkatapos, sinimula ng lalaki na saktan si Jonji, kaya tumakbo ang nurse at napilitan sa sulok, nang iangat ng lalaki ang dumbbell. Lumitaw si Pulis Kang na may itim na salamin at hiniling sa kakaibang lalaki na makipagtulungan para makaalis ng ligtas. Pagkatapos ay ipinakita ang kanyang mga mata ng pusa. Si Hanmin, madalas na bumibisita sa psikolohista dahil sa paulit-ulit na delirium pagkagising sa intensive care unit. Na mukhang payat na payat, hiniling niya sa doktor na tulungan siyang makatakas sa kondisyong ito. Dahil ang buong isip ko ngayon ay puro itim na dilim, sinasabi nila na may girlfriend ako at patay na siya, pero wala akong maalala. Tunay akong wasak, miserable, at may kapansanan pa. Ngunit sinabi ng doktora na ito ay karaniwang sintomas lang ng delirium. Gayunpaman, labis na naguguluhan si Hanmin, iminungkahi ng doktora na panatilihin ni Hanmin ang mahahalaga at itapon ang mga nakakabagabag. Pagkatapos, pinaandar ni Hanmin ang kanyang electric wheelchair pa uwi, nang makarating sa isang tulay, naubos ang baterya ng wheelchair, kaya gumamit siya ng kamay para ituloy. Nang makarating sa lugar kung saan nangyari ang aksidente ng bus, binasa ni Hanmin ang mga mensahe na ipinadala niya sa kanyang kasintahan. Nalalong nagpataas ng kanyang kuryosidad tungkol sa nakaraan, kaya nainis siya at itinapon ang cellphone upang alisin ang mga alalahanin. 3 buwan na ang nakalipas, habang inaayusan si Jidong bago ang libing. Nakipag-usap ang tagapamahala ng morgue sa kanyang kaluluwa, at hiniling na huwag nang magpatali sa nakaraan kundi pumunta sa mas magandang lugar. Ngunit hindi matanggap ni Jidong na hindi pa rin siya naaalala ng kanyang kasintahan kahit lubos na sinubukan niyang paalalahanan siya. Tunay ba akong mahal niya? Malungkot at naiinis ako, umaasa talaga akong maaalala niya ako at tatawagin ang pangalan ko muli. Sa oras na ito, umuwi si Hanmin sa kanyang wheelchair at hindi maalala ang password para makapasok sa bahay. Biglang namatay ang mga otomatikong ilaw nang kumaway si Hanmin para buksan ang ilaw. Parang ang kilos na iyon ang pagkaway niya sa kanyang kasintahan, kaya lumitaw si Jidong at susundan si Hanmin upang matupad ang kanyang huling hiling. Itinigil ni Pulis Kang ang investigasyon sa kaso ng nawawalang estudyante dahil marahil na ibalik na niya ang kaluluwa nito sa kabilang mundo. Ngayon, may isa pang estudyante ang dumating sa himpilan ng pulis. Ikinuwento ng kasamahan na ilang araw na ang nakalipas. Gumuho ang Jungwon High School, at ang batang babaeng ito ay sumugod sa pinangyarihan noong gabing nangyari ang aksidente. Nang tanungin ni Pulis Kang kung nasaktan siya, sinabi ng babae na wala siyang sugat. At mukhang espesyal din ang batang ito. Dito natapos ang pelikula. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe upang suportahan kami. Magkita tayo ulit sa susunod na mga video.